Oh, mukha ka na namang nalugi dyan pre ah. May problema ba? Eka, huhulaan ko. Tungkol na naman ba to sa asawa mo? Ano pa ba? Hindi ko na nga alam kung may asawa pa ba ako eh. Pare, once in a blue moon na lang may ganap sa amin ni Joy. Hanggang kailan ba kami magiging ganito? Oh, tumatawag na naman si Tricia pare. Kanina ka pa hinahanap nito eh. Bakit mo ba kasi siya iniiwasan? Muntik na kasi akong magkasala sa asawa ko, pre. Buti na lang, hindi ako nagpadala sa pangaakit ni Tricia. Siyempre, mas nangibabaw pa rin yung pagmamahal ko sa asawa ko. Sumumpa ako sa harap ng Diyos na hindi ko lolokohin ang asawa ko. Kahit na hindi na niya nagagampanan ang pagiging asawa niya sa akin. Alam mo, naiintindihan kita pre. Ang tanda mo na tapos 4 na taon na kayong kasal pero hindi pa kayo nagkakaanak. Kung ako sa'yo, mag-honeymoon kayo ulit. Total may annual leave naman kayo pareho. Magbakasyon kayo sa Pilipinas at pumunta kayo sa lugar na hindi nyo pa napupuntahan para magkaroon naman ng excitement ang relasyon nyo. Yan din ang naiisip ko, pare. Kung yan lang ang solusyon para maisalba ang pagsasama namin, gagawin ko. Ayoko kasing dumating sa puntong magkasala ako. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Jag, at sa lahat ng masugid na tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Ako po si Carlos, hindi ko tunay na pangalan, 46 na taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa aming probinsya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay aking personal na karanasan mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Ang mga pangalan ng mga tao at lugar ay pinalitan ko rin upang maprotektahan ang aking seguridad at ang mga taong kasama sa kwento. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong ipagbigay alam na ang kwentong ito ay ipinadala ko lang sa kwentong Takip Silim. Kaya kung marinig man ninyo ito sa ibang channel, malinaw na ito ay ninakaw lamang. Pakireport na lang po. Salamat po. Nagsimula ang lahat sa isang desisyon. Ang naisip kong solusyon upang maisalba ang nanlalamig naming relasyon. Alam kong may maiinis sa akin pero sana ay maintindihan ninyo ako. Isa akong lalaking may pangarap na maging ama bago pa kami ikasal ng aking asawa. Ang akala ko noon, pagkatapos ng kasal ay makakabuo na kami ng pamilya. Pero nagkamali pala ako dahil wala pala siyang balak tumigil sa kanyang trabaho. Kaya sa loob ng 4 na taon naming pagsasama, mabibilang lamang ang aming ganap sa kama. Madalas kasi siyang pagod at mainiti ng ulo kapag nilalambing ko siya. Kaya nang minsan namuntikan na akong matukso sa iba, nakapagdesisyon akong gumawa ng paraan upang manumbalik ang dati naming saya at maisalba ang aming pagsasama bago pa ito tuluyang masira. Ang hindi ko alam noon, mauuwi ang lahat sa isang trahedya. Oh, mahal. Gabi na. Bakit nakatutok ka pa sa laptop mo? Di ba dapat nagpapahinga ka na? May tinatapos lang ako. Hindi pwedeng ipagpabukas to. Magagalit sa akin si Ma'am Fatima. Naku, napaka-hardworking talaga ng misis ko. Pero mahal, baka naman kahit ngayong gabi lang. Pagbigyan mo ko. 5 buwan na kasing wala na tayong ganap sa kama eh. Alam mo na, pampawala lang ng stress. Ano ka ba naman, Carlos? Kita mo naman na nagtatrabaho pa ako, diba? Pwede ba ipagpabukas mo na lang yan, please? Gusto mo bang mapagalitan ako sa trabaho? Alam mo naman ang ugali ng amo kong yun. Naiintindihan ko naman na pagod ka sa trabaho, mahal. Kaya nga 'di ba 5 buwan tiniis kung walang nangyayari sa atin dahil alam kong mas kailangan mo ng pahinga. Pero paano naman ako? Hindi ba pwedeng kahit saglit lang sa akin muna ang oras mo? Joy, baka nakakalimutan mong asawa mo ko. Pasensya na talaga, mahal. Next time na lang, okay? Hindi na ako umimik noon dahil ayoko nang ipilit pa ang gusto ko. Humiga na lang ako sa kama habang si Joy ay abala pa rin sa laptop niya. Magkahalong tampo at awa ang nararamdaman ko noon, Sir Jag. Hindi na rin kasi bago sa amin ang ganong sitwasyon.
Ilang beses na rin naming napag-usapan dati na baka pwedeng tumigil na lang siya sa trabaho kahit ako nang magtrabaho para sa amin. Tutal, malaki-laki na rin ang naipon namin kahit papano at gusto ko sana noon magtayo na ng negosyo. Pero lagi niya na lang sinasabi, nangihinayang siya dahil malaki ang sinasahod niya at walang kasiguraduhan sa pagnenegosyo. Pero hindi ko pa rin maiwasang mapaisip kung hanggang kailan ako manglilimos sa oras niya. Lalo na sa mga gabing tulad nun na pakiramdam ko wala akong asawa. Kaya naging buo ang loob kong magdesisyon na umuwi muna kami sa Pilipinas. Pero nang makita kong wala siya sa mood noon, pinili kong sabihin ang nasa isip ko kinabukasan. Pero nagising na lang ako na wala na siya sa tabi ko. Mahal, ang aga naman yatang umalis ni Joy. Dinadala na nga niyang trabaho niya dito sa bahay. Pati ba naman pagpasok? Napakaaga niya. Hindi na talaga tama to. Tulad ng nakasanayan, mag-isa na naman ako dito sa bahay. Nakakalungkot. Mararanasan ko pa kaya maging ama? O hanggang pangarap na lang talaga yun para sa akin? Hello, Eric. Napatawag ka? Tayo po kasi ngayon kaya tinawagan kita. Itatanong ko lang sana kung may nahanap ka ng resort na pagbabakasyonan nyo ni Joy. May re-recommenda kasi ako sa'yo. Bagong bukas daw kaya murang-mura pa, tsaka ang ganda ng view pare. Sigurado makakapag-relax sa'yo doon ng misis mo. Talaga? Isan mo nga sa akin ang picture para makita ko? O sige pare, kailan nga pala kayo uuwi ng Pilipinas? Hindi ko pa kasi nasasabi kay Joy ang plano ko, pare. Ano? Akala ko pa naman napag-usapan nyo na. Ano bang ginawa nyo kagabi? Siguro nakaisa ka, no? Ay, nako pare, bokya. Walang nangyaring ganun. Pagod ang asawa ko sa trabaho kaya inintindi ko na lang. Nako. Wala ka sa akin, pre. Laging nagpapadilig ang misis ko. Kaya nga nakadalawa na kami. Kahit bago lang kaming ikinasal. Nakakaingit ka naman, pare. Minsan napapaisip ako kung ano bang pakiramdam tawaging papa o daddy. Ako, pare. Sobrang sarap sa pakiramdam. Nakakawala talaga ng pagod pag-uwi mo pagkatapos ng buong araw mong trabaho. Buti ka pa. Bakit ba kasi ayaw mo na lang isang pahintuin sa trabaho? Total, kaya naman ng sahod mo i-cover ang expenses nyo. Para naman makapagpahinga ang asawa mo para magkaroon siya ng oras sa'yo. At makaramdam man lang siya ng gana sa kama. Napag-usapan na namin ang bagay na yan, pare. Pero ayaw niya talaga dahil nangihinayang siya sa laki ng sahod niya. Alam mo na, nagpapadala din siya ng tulong sa pamilya niya. May pinag-aaral pa siyang kapatid sa college. Yan ang mahirap. Mas maigi na lang siguro na sundin nyo yung payo ko. Magbakasyon kayo ng 1 buwan. Gamitin yung annual leave nyo. Total, bayad naman ng kumpanya arawan nyo. Oo, pare. Yan ang gagawin ko. At sana pumayag si Joy. Kumbinsin mo, pare. Para naman sa pagsasama nyo yan Tsaka, valid ang nararamdaman mo ngayon. Kailangan nyo lang talaga ng masinsinang pag-uusap. Hindi nyo pwedeng iwasan ang problema yan dahil baka yan pang makasira sa relasyon nyo. Napabuntong hininga na lamang ako noon sa sinabi ni Eric at pagkababa ng tawag, napaupo ako sa sofa at napatingala sa kisame. Hanggang sa di ko na malayang nakaidlip na pala ako. Bandang 12:00 nagising ako at aganda ng tanghalian. Naisipan ko naman magluto ng kabsa at mandi na madalas namin kinakain noon sa Saudi. Maramihan na ang niluto ko noon para pag-uwi ni Joy, nakahanda na ang hapunan namin. Iniisip ko noon na baka kahit papano gumaan yung pakiramdam niya pag-uwi. Yung tipong makakauwi siya ng hindi puro pagod at stress ang dala. Kinagabihan pag-uwi niya, kita ko naman ang pagod sa kanyang muka. Tahimik siyang naglakad papasok sa sala at kita ko naman ang bahagyang ngiti niya na halatang nasorpresa. Wow!
Ang paborito kong kabsat, Mandy. Niluto mo tong lahat, mahal? Oo, para pag uwi mo, may hapunan na at kakain ka na lang. Alam ko naman kasing pagod ka at day off ko naman ngayon. Seryoso? Nagluto ka talaga, ha? O pinadeliver mo lang? Nagluto nga ako, mahal. Kahit tikman mo pa. May nakita kasi akong mga rekado sa ref. Kaya ayun, naisipan kong ipagluto ka. Salamat, mahal ko. Saktong-sakto, gutom na ako. Paano ba naman kasi? Ang daming pinagawa ni Mang Fatima kanina. Kaya hindi na ako nakapagtanghalian. Nakatulog ako sa pagod eh. Ganun ba? Gusto mo ba masahihin kita? Seryoso ba yan? Oo naman. Pero sana, huwag ka na muna magtrabaho ngayon. Baka dinala mo na naman yung trabaho mo dito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Maaga kong tinapos ang trabaho ko kaya makakapagpahinga na ako mamaya. Mabuti naman. O sige na, maupo ka na. Kumain na tayo. Nakangiti siyang umupo nun habang ako naman ay naghahanap ng tiyempo para sabihin kay Joy ang naiisip kong plano. Napansin naman niya kaagad na parang hindi ako mapakali at may gustong sabihin noon sa kanya. Ayos ka lang ba? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun, mahal? Naisip ko kasi na hindi pa natin nagamit ang annual leave natin. Bala ko sana magbakasyon muna sa Pilipinas para makapag-honeymoon ulit tayo. Pansin ko kasing stress ka palagi sa trabaho at nawawalan na tayo ng oras sa isa't isa. Pero malaki ang kailangan nating ilabas dyan, Carlos. Mahal ang pamasahe pa uwi ng Pilipinas at pabalik dito sa Saudi. Alam mo namang hindi covered sa kontrata ko yan, di ba? Akong bahala. Total, paid naman ang isang buwan natin. Malaki din naman ang ipon ko eh. Mahal, 4 na taon na tayo dito sa Saudi. Bigyan naman natin ng break ang sarili natin sa pagtatrabaho. At saka, hindi mo ba namimiss sa pamilya mo? Ang totoo niyan, namimiss ko na sila ng sobra. Pero nasasayangan kasi ako sa pera eh. Mas masasayangan ako kung hindi natin naayos to. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita, Joy? Yung buhay na pinangarap natin noon. Iba sa buhay na meron tayo ngayon. Hindi ko na maramdaman na may asawa pa ako. Wala ka ng oras sa akin. At wala ka na din gana. Kaya minsan, napapaisip ako kung talaga bang mahal mo ko. Kasi ginawa mo ng mundo ang trabaho mo. Carlos, para din naman sa atin ang ginagawa ko. Para sa atin? Mahal, hindi mo talaga nakikita na may problema tayo? Kapag uuwi ka lagi kang pagod. At naiintindihan ko naman yun. Pero hanggang kailan ko matitiis ang kawalan mo ng oras sa akin? Hanggang kailan ko matitiis sa pakiramdam na mag-isa lang ako? Yan ba talaga nararamdaman mo, Carlos? Oo, mahal. Gusto ko na ng anak. Gusto ko nang bumuo tayo ng pamilya. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Gusto kitang maramdaman ulit. Kasi nakakapagod din eh. Nakakapagod man limos ng oras sa sarili kong asawa. Natahimik si Joy sa sinabi ko noon at tuluyan na talaga akong nadala sa emosyon ko. Hindi ko pa alam noon kung galit ba siya o hindi. Pero naging emosyonal talaga ako sa mga oras na yon. Naramdaman ko na lamang ang paghawak niya sa kamay ko noon at nagkatitigan kaming dalawa. Sorry kung yan ang nararamdaman mo. Pero maniwala ka man o hindi, ginagawa ko ang lahat ng to para mabigyan ng magandang buhay ang magiging mga anak natin. Pero kailan, Joy? Malapit na ako mag-40. Malapit ka na ding lumagpas sa kalendaryo. Ilang taon pa bang hihintayin ko? Kaya ko pa kaya mag-alaga ng anak? Kung matanda na ako niyan? Gusto ko na ng anak, Joy. Sige,
Uuwi tayo ng Pilipinas. Babawi ako sa'yo. Talaga? Oo, tama ka. Tumatanda na tayo. Kaya panahon na sigurong pagbigyan kita. Yes! Yes! Salamat, mahal! Sigurado ka na dito, ha? Oo nga. Ayaw mo ba? Siyempre gustong gusto. May nakita na akong resort na pwede nating puntahan. May nai-recommend na sa akin si Eric. Talaga? Oo. Teka, hindi ko pa nakikita eh. I-check ko lang sa message ni Eric. Nag-send daw siya ng picture eh. Agad kong binuksan ang mensahe ni Eric at ipinakita kay Joy ang mga litrato ng resort. Tahimik lang siya habang tinitignan ang screen ng phone ko. Makikita sa mga larawan ang malawak na tanawin, bundok sa malayo at mga kubo na gawa sa kahoy na nagbibigay ng payapang pakiramdam. O diba? Ang ganda! Maganda nga, pero parang wala akong nakikitang tao. Eh, view kasi yan, mahal. Siyempre, hindi naman laging may tao sa paligid. Hindi ko alam, Carlos. Parang ang tahimik masyado. Baka hindi safe. Hindi naman siguro. Sabi ni Eric, kaka-open pa lang daw ng resort. Kaya konti pa lang talaga ang bisita. Tsaka tingnan mo, ang ganda oh. Hindi pa crowded. Perfect para sa atin. Napahinto si Joy at muling tumingin sa mga larawan. Kita ko ang halo-halong emosyon sa mukha niya. Kaba, duda, pero may halong paghanga. Sigurado ka bang okay doon tayo? Saan ba yan? Oo naman, sa Barrio Alajao. Medyo liblib siya. Pero wala namang problema kasi gagamitin natin yung kotse na iniwan natin sa bahay ninyo. At saka isipin mo, sariwang hangin, tahimik, walang istorbo. Hindi ba't yun naman talagang gusto natin? Tsaka sabi ni Eric, mura pa daw ngayon kumpara sa ibang resort. Sulit na sulit. Kung ganon, sige na. Talaga? Oo, subukan natin. Baka ito na talaga yung pahinga na kailangan natin. Baka sa lugar na yan natin mabuong panganay natin. Ikaw talaga, mahal. O sige na, magbuka na ng ticket sa linggo. Magpa-file lang ako ng leave bukas. Sige mahal, hindi na ako makapaghintay pa. Hindi ko napigilang mapangiti noon. Sa wakas, pumayag din siya. Sa isip ko, ito na ang simula ng pagbabalik namin sa dati. May excitement, saya, at solo pa namin ang isa't isa. Tulad nga ng napag-usapan namin, nag-book na agad ako ng ticket at pagdating ng linggo noon, lumipad kami pabalik sa Pilipinas. Hindi ko alam ang nararamdaman ko noon. Magkahalong saya at excitement kasama ang asawa ko. Pagdating namin sa Pilipinas, dumiretso muna kami sa bahay nila para bisitahin ang kanyang mga magulang at magpalipas ng gabi bago kami pumunta sa resort na napili namin. Pagdating namin, nagulat naman si Tatay Oscar at Nanay Salve. Nay? Tay? Tao po! Joy! Anak! Ikaw ba yan? Opo, Nay. Ako po ito. Sobrang na-miss ko na po kayo. Teka, biglaan naman yata ang pag-uwi nyo. Gusto po kasi namin sorpresahin kayo, kaya hindi na namin pinaalam pa. Naku, kayo talaga. Mano po, Nay? Pagpalain ka ng Diyos, iho. Si tatay po, Nay? Nako, nasa kwarto. Pumasok muna kayo. Sandali tatawagin ko. Sige po, Nay. Oscar! Oscar, nandito sina Joy at Carlos! Pagkaupo namin sa sofa, magkahalong excitement ang saya ang naramdaman ko. Matagal na rin kaming hindi nakauwi ni Joy sa Pilipinas. At alam kong ito talaga ang pinakauna naming gustong gawin, ang makita ang pamilya niya. Sa totoo lang, plano ko na to kahit bago pa kami bumiyahe. Bago ang resort, bago ang lahat, dapat dito muna kami. Kasi alam kong importante to sa kanya.
Sinulyapan ko si Joy. Kita ko yung saya sa mukha niya, yung excitement na matagal niyang kinikimkim. Napangiti ako. Para sa kanya, sulit na agad ang pag-uwi na ito. Napalingon naman kami pareho nang bumukas ang pinto. Lumabas si Tatay Oscar, hawak ang baston niya. Tay? Joy, anak! Sobrang namiss ko po kayo, Tay. Eh bakit hindi man lang kayo nagsabing uuwi kayo? Eh di sana'y nagandaman lang kami ng nanay mo ng tarpaulin at maraming pagkain. Si Tatay talaga. Siyempre, gusto ko po kayong surpresahin. Eh, ilang araw ba kayo rito, anak? Ang totoo po niyan, Tay, dito lang po kami magpapalipas ng gabi ngayon. Pero aalis po kami bukas ng umaga. Mag-honeymoon po kasi kami ni Carlos para mabigyan na po namin kayo ng apo. Eh, gusto ko yan. Tumatanda na ako. Kaya dapat lang nabigyan ninyo na ako ng apo. Habang pinagmamasdan ko silang mag-ama, namiss ko bigla ang nanay at tatay ko. Wala na sila 8 taon nang nakalipas. Kaya bago kami bumalik sa Saudi, plano kong isa-isahin ang pagbisita sa mga kapatid ko. May kanya-kanya na silang pamilya ngayon at matagal ko na rin silang hindi nakikita. O heto, magkape muna kayo. Nagluluto pa kasi ako ng hapunan, mga anak. Salamat po, Nay Salve. Totoo ba ang narinig ko, ha? Mag-honeymoon kayo ulit? Opo. Gusto na din po kasi namin ni Joy na magkaanak. Di ba, mahal? Opo, Nay. Aba, tama yan. 4 na taon na kayong kasal, kaya dapat magkaanak na kayo. Ang anak ay isa sa nagpapatibay sa relasyon ng mag-asawa. Tama po kayo dyan, Inay. Eh, saan pala kayo mag-honeymoon? May napili na ba kayong lugar? Opo. Nakapag-book na po kami sa baryo ng Alahaw. Ang layo naman yan, iho. At saka liblib ang lugar na yan, kaya delikado. Wala ba kayong ibang napili? Tay Oscar, wag po kayong mag-alala. Safe naman po doon. Kaka-open pa nga lang po ng resort at promoted po siya sa social media. Kaibigan ko po mismong nagrekomenda. Ay, kahit pa promoted sa social media, hindi pa rin garantiya na safe ang lugar na yon, Carlos. Mahal ko, pinapaandar mo na naman yung pagiging pulis mo. Baka nakakalimutan mo retired ka na sa serbisyo kaya dapat baguhin mo na yung pag-iisip mo. Oo nga po, Tay. Tsaka ang ganda po ng lugar. Sayang naman po kung hindi kami tutuloy eh. Nakapagbayad na po kami ng reservation fee. Hindi po yun pwedeng i-refund sa amin. Eh ano pa nga bang magagawa ko? Ay nagdesisyon na kayo. Ay basta't mag-iingat kayo doon. Opo, Tay Oscar. Pagkatapos ng pag-uusap namin, puno ng tawanan at kwentuhan namin noon nang dumating ang oras ng hapunan. Masaya kaming nagsalo-salo sa hapagkainan at isa yon sa mga namiss ko at gusto kong maramdaman. Yung may kasalo ka sa pagkain at hindi ka nag-iisa. Nai-imagine ko pa nga noon na may kasama kaming mga bata. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam na kami sa isa't isa para magpahinga. Kita ko naman ang tuwa sa mga mata ng aking asawa pagkapasok niya sa kwarto niya. Namiss ko talaga ang kwarto ko. Mukhang tama ang desisyon kong umuwi tayo. Salamat, mahal. Tama ka nga. Masyado kasi akong pressured sa trabaho ko last week. Ngayon ba, hindi ka na pressured? Nako, alam ko yung mga tinginan mong yang Carlos. Tigil-tigilan mo ako. Gusto ko muna magpahinga. Ito talaga si Mahal. Nagagandahan lang ako sa'yo eh. Pero alam mo, excited na ako sa honeymoon natin bukas. Ako din naman. Kaya halika, matulog na tayo. Eh paano kung ayoko? Carlos naman eh. Eto na, matutulog na po. Nakangiti akong tulog noon habang magkayakap kami ng asawa ko. Matagal ko rin hindi naramdaman yun dahil pagod si Joy
Tinatalikuran niya lang akong matulog kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit ako nagrereklamo sa sitwasyong kong yon. Natulog kami ng matiwasay at paggising namin kinabukasan, maaga kaming nagpaalam sa mga magulang ni Joy dahil malayo pa ang magiging biyahe namin papunta sa baryo kung saan naroon ang resort. Tay, Nay, alis na po kami. Ay, heto, dalhin mo ito, iho. Para kung sakaling may mangyaring hindi maganda, may protection kayo. Alam mo na bang paano gamitin yan dahil tinuruan kita noon, di ba? Barhel? Tay, illegal pong gamitin yan. Hindi po yan pwedeng gamitin ni Carlos. Baka makulong pa kayo sa ginagawa niyong pagpapahiram sa kanya. Di ba may batas po tayo niyan? Hindi nyo naman gagamitin yan kung hindi kailangan. Protection lang yan at liblib ang baryong pupunta ninyo. Malabong may makakita pa sa inyo. Basta ako nang bahala. Dalhin nyo na yan para maging panatag kahit papaano ang loob ko. Basta ingatan mo ng anak ko, Carlos. Opo, Tay Oscar. Salamat po. Tutuloy na po kami. Alis na po kami, Tay, Nay. Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo doon, anak. Mabilis kong pinaandar ang kotse at mahigit 2 oras din ang aming biyahe bago kami nakarating sa daan papasok sa liblib ng baryong yun mula sa main road. 1 oras naman ang naging biyahe namin bago ko napansin na paliblib ng paliblib ang pinapasok namin. Ganoon din si Joy. May mga daan ding hindi na sementado kaya lubak-lubak ang dinaanan namin noon. Napakaliblib naman dito, mahal. Wala man lang kabahayan. Nakakatakot naman. Sigurado ko bang dito ang daan? Huwag kang matakot, mahal. Malapit na tayo. Tingnan mo, mahal, oh. Patay ang mga puno dito. Normal pa ba yan? Normal lang yan, mahal. Mainit kasi dito sa Pilipinas ngayon. Di ba nga summer ngayon? Oo nga pala. Pero sana malamig naman yung hangin sa resort na pupuntahan natin. Sigurado yun. Kaya nga doon ang napili kong puntahan dahil malapit lang sa bundok. Siguradong sariwang hangin. Sa tingin mo, safe dun, mahal? Paano kung tayo lang palang dalawa dun? Eh di mabuti. Para masolo natin ang isa't isa. Mahal, hindi naman yun magbubukas kung hindi safe, di ba? Promoted pa nga yun sa social media eh. Sa bagay. Relax ka lang at mag-enjoy. Akong bahala sa iyo, asawa ko. Habang papalapit kami sa bukana ng baryo, unti-unting luminaw ang kalsada matapos ang mahabang bahagi ng madilim na parte ng daan na pinapalibutan ng mga patay na puno. Pero sa isang iglap, biglang may humarang sa mismong harapan ng sasakyan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang dambuhalang aso na may itim na mga mata. Nakatayo lang sa gitna ng kalsada na parabang hinihintay talaga kami. Dahil sa gulat, napapreno ako ng bigla. Anong klaseng aso yan? Ang laki! Ay, Diyos ko. Sabi ko na nga ba hindi safe ang lugar na to. Bumalik na tayo, Carlos. Bilisan mo. Lintik! Inatake tayo! Paandarin mo ng kotse. Huwag kang hinto, Carlos. Ituloy mo lang. Saan ba nanggaling yung asong yan? Bakit ang laki niya? Joy, hindi siya normal. Itim ang mata niya. Tama nga, sabi ni tatay, delikado dito. Teka, nakikita ko ng bukana ng baryo. Nawala na ang aso. Pagkapasok namin sa baryong yon, bumaba kami ng kotse nang may makita kaming may edad na lalaking nakasuot ng salakot at kulay dilaw at pulang polo na may disenyo ng bulaklak. Agad namin siyang nilapitan. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din sa inyo, ma'am, sir. Kayo po ba yung nagpa-reserve sa resort? Opo,
Ako po si Carlos Mendez at ang aking asawa si Joy. Ako naman po si Domeng, ang caretaker ng Alahaw Houses Resort. Saan po ba dito ang resort? Hindi ko pa po nakikita yung view na nasa picture. Nasa unahan lang po. Marami po ba kayong dala, sir? 2 maliit na maleta lang po. Ako na lang pong magdadala sa isa. Sige po. Pagod na rin po kasi ang asawa ko. Ang ganda naman po ng asawa mo, sir. Siyempre naman po. Kaya ako nga po pinakasalan eh. Wala nang mas maganda pa sa kanya sa mga mata ko. Ikaw talaga, mahal. Salamat po. Ayos ka lang po ba, ma'am? Mukhang balisa ka po yata. Ayos ka lang ba, mahal? Natatakot ako, Carlos. Hindi ako komportable sa lugar na to pagkatapos na nangyari kanina. Bakit po? Ano po bang nangyari kanina? At natatakot ka? Mang Domeng. Kanina po kasi, inatake kami ng dambuhalang aso. Sobrang natakot ang asawa ko, pati ako din po. Hindi po kasi pangkaraniwan ang laki ng aso na yon. At saka maiitim pang mga mata. Dambuhalang aso. Nako, ligaw na hayop lang yon. Huwag kayong mag-alala. Safe naman dito sa baryo. Hindi yun makakapasok dahil may bakod naman kami rito. At saka may malaking gate naman ang resort. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Mabuti naman po kung ganun. Yun naman pala, mahal eh. Safe naman daw dito. Oo naman po. Halina po kayo. Ihahatid ko na po kayo sa magiging kwarto ninyo. Marami naman po kayong pagpipilian doon pero mas maganda doon sa dulo. Mas maganda ang tanawin doon. Sige po, Mang Domeng. Napangiti naman ako noon sa sinabi niya pero sa totoo lang, hindi na maalis sa isip ko ang itsura ng aso, lalo na ang maitim nitong mga mata. At habang naglalakad kami papasok sa baryo, agad kong napansin ang kakaibang init ng paligid. Carlos, ang init naman dito. Parang ang hirap huminga. Oo nga. Parang nakakapaso. Nakakapangina. Mang Domeng, ganito po ba talaga kainit dito? Normal lang po yan. Summer po kasi, sir. Diyos ko naman, Carlos. Paano tayo makakapag-relax sa sobrang init dito? Mabuti pa umuwi na lang tayo. Kaya nga tayo nag-honeymoon eh. Para makapag-relax pero na-stress lang ako. Mahal, nandito na tayo. Dito na lang muna tayo magpalipas ng gabi. Kung hindi mo talaga magustuhan, umuwi na lang tayo bukas at maghanap ng ibang resort. Sir, ma'am, wag naman po kayong umalis. Ngayon lang po kami nagkaroon ng customer. Simula na mag-open kami noong isang araw, tapos uuwi agad kayo. Pasensya na po, Mang Domeng. Maganda naman po ang resort na to pero sobra po talagang init. Hindi naman crowded pero parang buong barangay ang nakatira dito sa sobrang init ng lugar. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. May re-recommenda po ako sa inyong lugar na makakapag-relax talaga kayo. Saan naman po? Kung gusto niyo lang naman po, may sapa po sa unahan sa ibaba ng bundok. Siguradong makakapag-relax po kayo at mawawala ang init ng katawan ninyo. At ang maganda pa, masosolo po ninyo ang isa't isa. Mukhang magandang ideya po yan, Mang Domeng. Ano, mahal? Ayos ba sa'yo? Tayo lang dalawa? Hindi ba nakakatakot, Carlos? Ma'am, wag po kayong matakot. Dahil bago pa binuksan ang resort na ito, siniguro na namin ang safety ng mga turistang pumupunta sa amin. Anong ibig niyong sabihin? May CCTV kayo? Wala naman po, ma'am. Pero marami na pong nakapagpatunay na safe ang lugar. Kaya nga po ginawa itong resort na to. May permit po kami. Pwede po bang ihatid niyo na lang muna kami sa magiging kwarto namin? Gusto po muna namin makapagpahinga.
Sige po, ma'am. Sumunod po kayo sa akin. Hindi na ako nagsalita pa dahil baka pagtalunan pa namin yun ni Joy. Ayoko nang masira ang mood niya dahil kilala ko na ang ugali niya. Kaya tahimik lang kaming sumunod kay Mang Domeng sa kwarto. Pagkabukas ng pinto, nakabungad sa amin ang isang maliit na silid. May papag na nakaayos, may unan at kumot na nakatupi sa ibabaw nito. Kulay asul naman ang pader at malinis naman kaya kahit papano ay naging komportable kaming umupo sa kama sabay inilagay ang 2 maleta namin. Isa lang ang napansin ko, wala itong bintana kahit isa, kaya naman napakainit. Maiwan ko na po kayo rito. May mga kailangan kayo, nasa waiting area lang po ako. Siya nga po pala, papunta na rin po dito ang maghahatid ng hapunan mamaya. Ihahatid ko na lang mamayang gabi ang pagkain ninyo. Sige po, Mang Domeng. Salamat po. Wala nga duman, sir. O siya, tutuloy na po ako. Ang init! Ano ba yan? Pati electric fan, mainit ang binubugang hangin? Teka, bubuksan ko na lang ang pinto, mahal. Carlos, bukas na bukas din umuwi na tayo. Paghanap na lang tayo ng iba, ayoko na dito. Sige, mahal. Napabuntong hininga na lamang ako dahil minsan na nga lang ako magplano, naging palpak pa. Ang inaasahan kong magandang araw sa amin ng asawa ko ay naging isang araw na puno ng pagod at pagkadismaya. Mali ang napili kong lugar na dapat sana'y aming pahinga. Lumabas ako nun sa kwarto para magpahangin hanggang sa narinig ko na lang ang galit na boses ni Joy sa loob at bigla namang bumukas ang pinto. Mahal, ayos ka lang ba? Hindi ko na maintindihan, Carlos. Tingnan mo, pawis na ako sa sobrang init. Ay, Diyos ko. Oo nga, mahal. Sobrang init talaga. Pero kung uuwi tayo, hindi man lang natin napakinabangan ang binayad natin. Tsaka maaabutan tayo ng paglubog ng araw kung aalis tayo ngayon. Malayo ang Barrio Alahao, mula sa main road. Ay, nakakainis. Kung alam ko lang na ganito, naghanap na lang sana tayo ng ibang resort. Mahal, alam kong nadismaya ka pero ayoko lang tuluyang masira ang araw na to. Ano bang gusto mong gawin ko? Mabuti pa maligo tayo sa sapa. Sa sinasabi ni Mang Domeng, malapit lang naman daw dito yun eh. Para maibsan naman ang init. Tingnan mo, kahit nakahubad ako, pawis na pawis pa rin ako. Ako din naman. Pero natatakot ako na baka may umatake na namang tambuhalang aso sa atin. Mahal, may dala naman akong baril. Sa susunod na aatake yon, hindi ako magdadalawang isip na paulanan siya ng bala. O siya. Sige na, tara na. Curious din naman ako sa sapa na yan. At baka sakali makapag-relax nga ako doon. Nagpalit lang kami ng damit saglit bago namin pinuntahan si Mang Domeng na nooy abala sa pagpuputol ng mga patay na halaman. Agad naman niya kaming nakita at nilapitan habang ako ay panaypunas ng tagaktak kong pawis. Oh, ma'am, sir, may kailangan po ba kayo? Gusto niyo po bang maligo sa sapa? Opo, Mang Domeng. Sobrang init po kasi. Di na kami makatiis. Gusto namin bumabad sa malamig na tubig. Sabi ko naman po sa inyo kailangan nyo talagang makapag-relax. Teka po, Mang Domeng, bakit po kayo hindi pinapawisan? Sa tagal ko namang paninirahan dito, sanay ng katawan ko sa temperatura dito sa resort. Kaya hindi na tumatalab ang init na yan sa akin. Pero bakit kaya ganon? Malapit naman po ito sa bundok. Pero mainit pa rin. Doon sa pupuntahan natin, makakalanghap kayo dahil ibaba lang yun ang bundok.
Medyo may kalayuan pa kasi ito sa bundok. Mga 1 kilometro lang naman. Kaya hindi na umabot dito ang lamig ng hangin na nagmumula doon. Ganun po ba? Sige po, Mang Domeng. Ihatid niyo na po kami doon. O siya, tara na. Sumunod kami noon kay Mang Domeng at tulad ng sinabi niya, 1 kilometro din ang nilakad namin bago kami nakarating sa Sapa. Namangha naman kami ni Joy sa sobrang ganda ng tanawin at ang linaw ng tubig na umaagos sa batuhan. Ang ganda naman po pala dito. Ayan, sabi ko na sa inyo magugustuhan nyo dito, sir. Ang ganda nga po dito, Mang Domeng. Parang sarap maligo dito. Oo nga po, napakalinis ang tubig. Hindi lamang po malinis, sir. Napakalamig po niyan. Nakakawala po ng pagod. Talaga po? Parang gusto ko nang bumaba agad Abay, wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Sulitin ninyo ang pagkakataon. Maiwan ko na po kayo rito para mas solo po ninyo ang isa't isa. Opo, Mang Domeng. Salamat po talaga. Saktong-sakto ang init ng panahon. O siya, sige. Tutuloy na po ako. Babalik naman po kayo dito mamaya, di ba? Baka po kasi maligaw kami. Oo, mamaya. Bago lumubog ang araw. Sige na. Aalis na ako. Pagkaalis ni Mang Domeng, hinawakan ko ang baril na nakalagay sa holster ko sa gilid para mailipat sa ilalim ng malaking bato. Pwede kasing hindi na gumana ang bala kapag nabasa. Tsaka kami dahan-dahang bumaba sa gilid ng sapa habang ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na nanggagaling sa umaagos na tubig. Sa unang hakbang pa lang namin sa tubig, agad naming naramdaman ang lamig nito na pumapawi sa pagod at init ng aming katawan. Napangiti si Joy habang sinasabuyan ako ng tubig at sa ilang sandali ay nakalimutan namin ang lahat ng pagod at inis na nararamdaman kanina. Ang saya naman dito, Carlos. Buti na lang pumunta tayo. Oo nga Sulit din pala, mahal. Ang lamig nga ng tubig. Salamat kay Mang Domeng sa pagdala sa atin dito. Parang ayoko nang umalis dito. Ako rin Parang sarap lang magbabad dito. Nakakawala ng problema at nakaka-relax talaga. Ewan ko ba, pero napakasarap sa pakiramdam magbabad dito. Napakaganda pa ng tanawin. At solo pa natin ang isa't isa, mahal. Oh, anong tinginan yan, Carlos? Namiss ko na nahalikan ng labi mo. Ganun ba? Heto sa'yo. Ganyan palang gusto mo, ha? Sige! Oy, tama na. Baka malulod ako sa kakatawa. Ikaw kasi ang nauna Nagpatuloy ang aming tawanan, yakapan at asaran sa isa't isa. Sa mga oras na yon, hindi namin naisip ang mga problema, trabaho o ano pa. Hindi namin namalayan ang takbo ng oras hanggang sa unti-unti nang lumulubog ang araw. Uy, palubog ng araw. Oo nga. Tara, ahon na tayo, mahal. Sandali. Nasaan na si Mang Domeng? Hindi ba't ang sabi niya babalikan niya tayo rito bago lumubog ang araw? Oo nga. Hindi pa siya bumabalik. Hindi pa naman natin kabisadong daan pa uwi. Paano na yan? Sundan na lang natin ang dinaanan natin kanina. Natatandaan mo pa ba? Oo. Diretso lang naman yun doon. Naglakad kami pabalik, magkahawak kamay kami habang ako naman ay nililibot ang tingin sa paligid. Masyado kasing tahimik, kaya nagtayuan ang balahibo ko sa hangin na dumadampi rito. Hanggang sa napahinto kami pareho at napakapit ng mahigpit si Joy sa braso ko nang may marinig kaming pag-angil
ng mabangis na hayo. Carlos, ano yun? Aso ba yun? Aso sa kakahuyan? May ganun pala dito. Aso nga! Rottweiler ba yan? Diyos ko, mahal. Naglalaway siya. Parang gusto yata tayong atakihin. Doggy! Kalma lang! Magkaibigan tayo. Mababait kami. Lintek! Takbo, Joy! Takbo! Mahal, Diyos ko, ayoko malaban ng aso. Ang baril ko! Tama, ang baril ko! Naiwan ko sa batuhan. Bumalik tayo doon. Hingal na hingal kaming tumakbo pabalik sa sapa noon, Sir Jag. Sa sobrang bilis ang takbo namin, hindi ko na makita ang paligid. At muntikan na talaga kaming maabutan ng aso. Buti na lang, nakita ko agad ang baril at agad ko yung pinaputok sa asong yon. Kaso, hindi ko yun natamaan dahil mabilis itong tumakbo palayo. Nawala yung aso, mahal. Tumakbo pa palayo. Ang bilis naman talaga ng asong yun. Kanino kaya yun? Bakit may asong ganun dito sa kakahuyan? Nakapagtataka naman. Hindi ko rin alam. Mabuti pa. Bumalik na tayo sa resort. Kumakagat ng dilim. Delikado na rito. Sige, tara. Ayos ka lang ba? Oo, mahal. Huwag mo akong alalahanin. Hawak ko pa rin ang baril ko noon habang naglalakad kami sa kakahuyan. Mabilis at alerto kung sakaling babalik na naman ang asong yun. Hanggang sa may narinig kaming sigaw ng matandang babaeng humihingi ng tulong. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Ay, tulong! May matandang babae sa unahan. Nakaupo sa lupa at duguan. Diyos ko. Tara, tulungan natin. Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag niyo akong iwan! Nay! Anong nangyari sa inyo? Inatake ako ng aso. Kinagat ang binti ko. Kanina pa ako narito. Hindi ako makatayo. Nay, dahan-dahan lang po ha. Nasaan po ang aso? Ay, tumakbo. Malaki. Galit na galit. Ay, bigla na lang sumugod. Akala ko nga mamamatay na ako kanina. Ay, buti tinigilan niya ang binti ko. Kami rin po. Muntik na kaming malapa ng aso kanina. Hinabol niya kami. Buti na lang may baril ako kaya natakot at tumakbo palayo. Ay, pulis ka ba, iho? Hindi po. Ang tatay lang po ng asawa ko ang pulis. Kung iniisip ninyo kung bakit ako may baril, protection lang po ito sa amin. Ay, mabuting at dumating kayo mga anak. Nay, kaya ninyo bang tumayo kahit kaunti? Ay, hindi. Ay, masakit. Nanginginig ako. Teka, bubuhatin ko na lang siya. Tulungan na kita, mahal. Alalayan na lang natin siya. Ako sa kabilang side niya. Sige, mahal. Dahan-dahan naming inalalayan si Aling Sonia habang pilit siyang tumatayo. Halos hindi na niya maiyakbang ang kaliwang paa dahil sa sugat. Ay, huwag niyo sana akong iwan. Hindi ko kayang mag-isa. Hindi po namin kayo iiwan, Nay. Lalabas po muna tayo rito. Kailangan ninyo maggamot agad. Baka lumala ang kagat. Sa bahay. Ihatid niyo ako sa bahay ko. Ay naroon ng asawa ko. Alam niya kung paano linisin ito. Saan po banda ang bahay ninyo, Nay? Ay doon! Ay, sa may dulo ng daan. Malapit lang. Sige po. Ihahatid po namin kayo. Tumango ako. Mas ligtas kasi kung may agad nagagamot sa kanya kaysa maganap pa kung saan-saan. Mabagal kaming naglakad palabas ng kakahuyan. Si Joy ang halos bumubuhat sa kabilang side habang ako ang nagsisilbing paa sa kabila.
Si Aling Sonia ay halos nakasandal na lang sa aming dalawa. Salamat mga anak. Ay kung hindi dahil sa inyo. Huwag po muna kayo magsalita. Magpahinga po kayo. Tama po ang asawa ko, Nay. O siya, sige. Namuo ang katahimikan sa aming tatlo habang naglalakad kami. Hanggang sa may nakita kaming kubo sa unahan. Nag-iisa lang ang kubong yon, gawa sa sawali at may bakod na kawayan sa bakuran. Wala silang kapitbahay, kaya nakaramdam ako ng kakaiba noon. Pero imbis na pansinin ang nararamdaman ko, mas tinoon ko ang pag-alalay sa matandang babae dahil nakakaawa naman talaga siya sa sitwasyong iyon. Dito kami nakatira. Nay, narito po bang asawa niyo? Ay, oo naman. Ay, sandali lang. Delphine! Delphine! Ay, buksan mo nga itong pinto! Sonia! Anong nangyari sa'yo? Ay, papasukin mo muna kami. Ang sakit na ng paa ko. Siya, sige. Pasok kayo. Ano ba kasing nangyari sa'yo at duguan ang binti mo? Inatake ako ng aso sa kakahuyan habang naghahanap ako ng halamang gamot na gagamitin mo sa pamahid na gagawin mo. Sinabi ko naman sa'yo, Sonia, na ako na maghahanap. Ayan tuloy. Nadisgrasya ka pa. Ay, sandali lang. Lilinisin natin ang sugat mo at gagamutin ko. Mawalang galang na po. Pero hindi po ba kailangan niyang maturukan laban sa rabies? Rabies? Hindi na yan kailangan sa amin, iyo. Malayo ang ospital dito, kaya dun tayo sa alternatibo. Ay, sandali. Gagamutin ko lang ang asawa ko. Tahimik ang buong kubo habang si Mang Delphine ay naghahanda ng mga halamang gamot sa isang lumang palanggana. Kumukulo ang tubig sa maliit na kalan at sa paligid, amoy ng pinatuyong dahon at langis na bumabalot sa hangin. Sigurado po ba kayo na sapat lang yan? Baka po lumala ang sugat niya. Marami kang tanong, iho. Dito sa amin, hindi lang gamot ang kailangan, kundi paniniwala. Ay, sige na. Ipagpatuloy mo na, Delphine. Gaano po kasigurado na hindi may impeksyon ng sugat? Ang hirap talaga kapag malayo sa ospital. Ay, Diyos ko po. Wala ba kayong tiwala sa akin? Meron naman po. Hindi lang po kami sanay sa ganito. Bago po sa amin ito. Dahang-dahang inilapit ni Mang Delphine ang pinaghalong dinikdik na dahon sa sugat. Pinahira niya ito habang bumubulong na mga salitang hindi maintindihan. Ang hangin sa loob ng kubo ay parang lumamig. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na bote ng langis at inilapat sa palad niya. Ngunit ang sumunod na ginawa niya ay ikinagulat namin ni Joy. Bigla niyang inilapit ang mukha sa sugat at dinilaan ito. Sandali. Ano po yung ginagawa ninyo? Bakit ninyo dinidilaan ang sugat? Diyos ko, anong klaseng panggagamot yan? Baka po mas lalo pang maimpeksyon. Tama na po yan. Ay, huminahon kayo, iho. Iho, bahagi ito ng proseso sa panggagamot ko. Tawal lang ito. Tawal? Sa pagkakaalam ko po ang tawal. Bahagyang pagdura lang ng laway sa sugat. Hindi pagdila nito. Iba-iba ang pamamaraan ng mga albularyo. May gumagamit ng hangin, may gumagamit ng dasal. Ako, iba ang paraan ko. Ay, tama ang asawa ko. Nawala ng pagdurugo. Ay, tingnan niyo. Oo nga. Paano? Hindi ba sabi ko naman sa inyo? Ako ay isang albularyo, iyo. Kaya alam ko ang ginagawa ko. Ay, salamat sa inyo mga anak. Anong mga pangalan niyo? At bakit kayo naroon sa kakahuyan?
Tagasan ba kayo? Ako po si Carlos. Ito pong asawa ko si Joy. Galing po kami sa Saudi. Nagbakasyon lang po kami rito sa Pilipinas. Nagbabalak pa sana kaming mag-honeymoon. Kaya kami napunta rito sa Alahao Resort. Sabi po kasi tahimik daw at magandang paligid. Ay, ganun ba? Ako naman si Sonia. Tawagin niyo na lang akong Aling Sonia. At si Delphine, ang asawa ko. Ikinagagalak ko kayong makilala. Salamat sa pagligtas niyo sa asawa ko. Walang anuman po. Ay, alam nyo, maganda talaga ang resort na yon. Opo. Kaso sobrang init po. Kaya nagdesisyon kaming maligo sa sapa para maibsan ang init. Sobrang init nga doon sa baryo ng Alahao. Kaya nga kami lumipat dito para makalanghap ng preskong hangin. Mas malapit kasi dito ang bundok. Nasa likuran lang ng bahay. Akala nga po namin, malamig doon kasi malapit naman sa bundok. Ay naku mga anak, mainit talaga doon. Maganda lang ang tanawin. Ay kung gusto nyo, dito muna kayo para makalanghap ng sariwa at alamig na hangin. Nasa resort po ang lahat ng gamit namin eh. At saka nakakahiya naman po. Ganun ba? Sasabihin ko na lang kay Domeng na ihatid ang mga gamit nyo rito. Kilala niyo po si Mang Domeng? Oo. Magkaibigan kami. Ay, mabuti pa Delphine. Ay dalhin mo na sila sa kwartong matutuluyan nila. Maganda ka na rin ng hapunan. Hindi na po. Uuwi na lang po kami. Nakakahiya po talaga. Ay, iho, hayaan mo naman akong makapagpasalamat sa iyo. At hindi kami makakapayag na umalis kayo rito. Po? Ay, ang ibig kong sabihin, hindi kami makakapayag na may mangyaring masama sa inyo. Ay, delikado sa kakahuyan tuwing gabi. Hindi lang isang asong gumagala ron. Marami sila. Bakit po ninyo alam? Ay, aba! Ay, syempre. Dito Pin at dahang-dahang lumingon sa amin. Nakangiti siya, pero hindi yun ang ngiting nakakapagpakalma. May kakaiba na para bang may tinatago. Muli siyang naglakad at ilang hakbang pa'y huminto kami sa harap ng isang pinto na yari sa lumang kahoy. Kita ang mga gasgas at mga marka ng kuko sa ibabaw nito. Ito ang magiging kwarto nyo. Ayos lang ba sa inyo? Wala po bang ilaw? Ay, wala kasing kuryente dito. Kaya lampara lang ang gamit namin. Eto, pwede na kayo rito sa kwarto nyo. Maraming salamat po, Mang Delphine. Ay siya, sige na. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na. Sige po, Mang Delphine. May maitutulong po ba ako sa inyo? Ay, huwag ka na mag-abala pa. Magpahinga na lang kayo rito. Pagkasara ng pinto, mas lalong lumalim ang katahimikan sa loob ng kwarto. Ang ilaw mula sa lampara ay bahagyang kumikislap. Umupo si Joy sa gilid ng kama, habang ako naman ay napatingin kay Joy. Carlos, napansin mo ba? Anong napansin, mahal? Hindi ko maipaliwanag. Pero may kakaiba talaga kay Mang Delphine. Ang paraan ng pagtitig niya. Lalo na nung tinilaan niya ang sugat ni Aling Sonia. Hindi normal yun, Carlos. Paano napapagaling ng laway ang sugat? Naiintindihan kita, mahal. Pero ayoko naman siya pagdudahan ng walang basihan. Baka nga iba-iba lang talaga ang paraan ng panggagamot ng mga albularyo. Pero Carlos, hindi mo ba napansin kanina na para bang gusto talaga nilang manatili tayo rito? Napakakumbinsido nila. At para sa akin, too good to be true yun. Basta hindi ko maintindihan. Pero wala akong tiwala sa asawa ni Aling Sonia. Mahal, baka natrauma lang tayo sa nangyari kanina. Yung aso, ang bilis ng pangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na muntik na tayong maabutan. At si Aling Sonia, kung hindi natin siya natulungan, baka hanggang ngayon naroon pa rin siya sa kakahuyan at binalikan pa siya ng asong yun. Napapaisip talaga ako kung saan nanggaling ang asong yun.
Bakit may mga ganong klaseng aso sa lugar na malapit sa bundok? Hindi ba dapat may nag-aalaga doon? Hindi ko rin natanong si Mang Doming tungkol dyan, mahal. Carlos, bukas na umaga umuwi na tayo. Masama ang kutob ko sa lugar na to. Sige, kung yan ang gusto mo, mahal. Kung saan ka komportable, doon ako. Salamat, mahal. Mabuti pa, magpahinga muna tayo. Humiga muna tayo rito. Halika, humiga ka rito sa braso ko. Agad akong humiga at tumabi naman sa aking asawa habang nakaunan sa braso ko. Iniisip ko noon na kung sakaling may masamang motibo nga si Mang Delfin sa amin, pati na si Aling Sonia, may baril naman ako. Hindi ako magdadalawang isip na barilin sila. Pero nakokonsensya naman ako nang maisip ko ring baka mali lang kami ng duda tungkol sa kanila, lalo na't naging maayos naman ang pakikitungo nila sa amin noong gabing yon. Hindi ko naman namalayan na nakatulog na pala kami pareho ng asawa ko hanggang sa nagising na lang kami nang marinig ang katok ni Mang Delfin. Carlos! Joy! Maghahapunan na. Hintayin na lang namin kayo sa kusina. Opo, sandali lang po. Lalabas na po kami. Sige, habang mainit pa ang ulam. Sige po, Mang Delfin. Siya, sige. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang boses niyang yun habang sinisikap kong itago ang bigat ng iniisip ko kanina. Si Joy naman ay seryosong tumingin sa akin na naghihintay ng sasabihin ko. Tara na, mahal. Naghihintay na sila sa kusina. Nakakahiya naman kung magtatagal pa tayo. Sige. Halik kayo, iho, iha. Ay maupo kayo rito. Nakahanda na pagkain sa mesa. Opo, salamat po, Aling Sonia. Etong pinggan nyo at kutsara. Pasensya na. Wala kaming tinidor dito. Naku, ayos lang po. Siya, sige. Kumain na kayo. May nakahandang ulam na sa mesa noon. May adobong kangkong, pritong talong, nilagang okra at niyaya naman nila kaming sumandok noon. Pero nang matikman namin yun, matabang. Napatingin ako kay Joy at ganon din siya sa akin. Pareho kaming nadismaya pero pilit ko na lang kinain dahil mas nangibabaw ang gutom ko noon. Ganoon din naman si Joy. Tahimik kaming kumain. Tanging lagutok ng kutsara sa pinggan at pagmuya ang maririnig sa kusina. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa amin si Mang Delfin at Aling Sonia. Ano? Ay, masarap ba, iho? Ayos lang ba sa inyong mga gulay? Opo, namiss din po talaga namin kumain ng lutong bahay tulad ng gulay at ibang lutong Pinoy. Ilang taon din po kasi kami sa Saudi. Ay, nako. Ay, lagi talagang gulay ang kinakain namin dito. Kaya po pala kahit sa edad ninyong yan, ang lakas-lakas pa rin po ninyo. Sinabi ba pa? Pero mas malakas siyang si Sonia. Napapasunod niya ako palagi sa gusto niya. Ay, aba. Ay, dapat lang, Delfin. Ano bang silbi ng pagiging asawa mo? Nako, ganun po talaga, Mang Delfin. Si Mrs. po talagang dapat masunod. Kaya nga eh. Teka, ang tahimik naman ng asawa mo, iho. Ayos ka lang ba, iha? Oo, ayos lang po ako. Napatingin naman ako noon kay Joy na kanina pang tahimik habang kumakain. Halatang hindi na siya komportable na manatili sa bahay ng mag-asawa. Ngunit wala naman ako magawa kundi hintayin ang bukas dahil gabi na rin at mas delikado. Baka magtaka rin sila kung padalos-dalos kami sa pag-uwi, lalo na't maayos naman kaming tinanggap at pinagandaan pa ng hapunan. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam na kami sa isa't isa upang makapagpahinga at pumasok na kami sa kwarto. Nabusog ka ba, mahal? Hindi naman sa nagrereklamo ko, Carlos. Pero wala man lang lasa.
Ang tabang. Parang hindi man nilagyan ng asin o kahit simpleng rekado man lang. Ang weird talaga. Baka naman kasi naubusan sila, mahal. Napakalayo kaya rito at wala man lang tindahan. Tsaka matanda na sila. Ayaw siguro nilang magkasakit sa bato. Ewan ko ba. Basta bukas na umaga alis na tayo rito, ha? Huwag ka nang pumayag na manatili pa tayo rito. Opo, mahal ko. Sige na, magpahinga na tayo para maaga tayo magising bukas. Sige, mahal. Halika rito. Umunan ka sa braso ko. Carlos, Oh, bakit, mahal? sorry sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo bilang asawa. Alam ko na hindi ko na natutugunan ng responsibilidad ko sa'yo. Sobrang laki lang talaga ng pangarap ko para sa pamilya natin. Sa mga magiging anak natin in the future. Alam mo naman din, hindi ba, na sinusuportahan ko ang pamilya ko. Shh, tama na. Naiintindihan ko naman eh. Siguro mataas lang ang expectations ko noong kinasal tayo. Pero tulad nga ng sinumpaan natin sa harap ng altar, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya, sabay nating haharapin ang lahat. Pipiliin pa rin natin ang isa't isa. Tatanggapin pa rin natin ang isa't isa. Walang labis, walang kulang. Ganun naman talagang mag-asawa, di ba? Salamat, mahal. Mahal na mahal din kita. Tandaan mo yan, ha? Opo, boss. Napangiti na lamang kami sa isa't isa at dahan-dahan akong hinila ni Joy palapit sa kanya. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan sa malamig na hangin ng gabing yon. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Wala kang maririnig kundi ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng hangin sa labas ng kubo. Hanggang sa nakatulog na kami pareho. Hindi ko alam kung anong oras na nang magising ako. Naramdaman ko na lang ang marahang pagyugyug ni Joy sa aking braso. Carlos, gising. Anong... Shh, huwag kang maingay. Bakit? Ano meron at ginising mo ko? Pangaswang si Namang Delphine at Aling Sonia. Ano? Pakinggan mo. Nag-uusap sila. Halika rito. Hinila niya ako pababa sa kama at dahan-dahan kaming gumapang papunta sa gilid ng pader na may siwang. Halos hindi na kami huminga habang inilalapit namin ang mga tenga sa manipis na kahoy. At doon ko narinig ang boses ni Aling Sonia at Mang Delphine. Tulog na sila. Ay wala silang kaalam-alam sa gagawin nating plano, Delphine. Talaga bang kakainin natin sila bukas sa kabilugan ng buwan? Oo, Delphine. Yan lang ang tanging paraan para bumata tayo ulit. Sa pagsapit ng 12:00 bukas ng gabi, ay doon eksaktong kainin ng mga biktima. Tamang-tamang katawan nila. Dalaga at binata. Napakasariwa. Natatakam na ako sa dugo nila. Kumalma ka nga, Sonia. Pero grabe, napakagaling mo talaga, mahal. Isipin mo, epektibo ang plano mo. Buti na nga lang nakailag ako sa pagbaril sa akin kanina ng pinatak yon. Basta't sumunod ka lang sa mga plano ko, magiging masaya tayong dalawa. Matagal na rin akong hindi nakakakain ng sariwang lamang loob at dugo. Ang galing din talaga ng kapatid mong si Doming. Dinalang ka ng makakain. Alam na alam ni Doming ang kagustuhan kong bumalik sa pagkadalaga. Palabas lang palang lahat. Kasabwat pa nila si Mang Domeng. Yung matandang yun pala ang aso kanina. Diyos ko, mamamatay tayo rito, Carlos. Kakainin nila tayo. Mga walang iya. Mga halimaw. Naloko nila tayo. Hindi na tayo dapat nagpunta pa sa Alao Resort. Nakaplano na palang lahat. Pero anong ginawa nila?
para maging ganun ka sobrang init ang resort na yon? Sa tingin mo may ginawa ang doming na yon? Sana nga ay dumami pa ang dumayo sa Lao Resort para mas marami ang madala ni Doming dito. Tulad ng nakaplano, aaswangin niya ang mga dayo. At kapag naramdaman na nila ang sobrang init, iimbitahin niya sila sa sapa para doon magpalamig hanggang sa hindi nila namamalayang kumakagat na ang dilim. At doon ako hihingi ng tulong para madala ko sila rito. Napakagaling mo talagang mag-isip, Sonia. Bilib na talaga ako sa'yo. Kailangan na nating tumakas, mahal. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Papatayin ko talagang doming na yon. Walang yasya. Paano tayo tatakas, Carlos? Anong gagawin natin? Sa bintana. Hawak ko ang baril ko noon at pilit kong pinapakalma ang mabilis kong paghinga. Nanginginig ang kamay ko habang dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sumuliyap ako kay Joy. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan lang. Huwag kang gagawa ng ingay. Sige, Diyos ko. Putya! Ano yung narinig ko? Galing ba yun sa kwarto nila? Maingat kong hinawakan ang kahoy na bintana pero luma na ito at halatang marupok. Unti-unti ko yung itinulak, halos hindi huminga para lang hindi marinig ang anumang kaluskos. Napapikit ako noon kahit gaano ko kabagal ginawa pero umingit pa rin ang bisagra kaya narinig nila iyon. Ay, gising sila! Joy, humawak ka sa kamay ko. Diyos ko, nahuli nila tayo. Bilisan mo, mahal! Talon! Sinipa ko ng malakas ang bintana dala ng pagkataranta at nabasag ang kahoy at sabay kaming tumalon palabas. Pagbagsak namin sa lupa, agad kaming tumakbo palayo. Mga mangmang, hindi kayo makakatakas! Kung akala niya'y makakatakas kayo, nagkakamali kayo! Diyos ko, Carlos, palapit na sila. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang pagbabago sa anyo nila. Nagkaroon sila ng malalaking pakpak at matutulis na pangil at humiwalay sa kanila ang kanilang kalahating katawan noon. Hindi ko na sila nilingon pa ulit. Tumakbo na lang kami ng tumakbo habang pinagbababaril ko sila. Mga halimaw kayo! Mamamatay kayo! Punyata! Sonia! Kailangan muna nating magtago. Dahil hanggat tumatakbo tayo, hahabulin nila tayo. Bilisan natin, mahal, dito tayo! Nakita kong bumagsak si Aling Sonia nang matamaan ko siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Ginamit naman namin ang pagkakataong yun para makapagtago sa mahabang damuhan. Pati paghinga namin ay halos pinipigilan namin para lang huwag kaming marinig ng aswang. Narinig naman namin ang malakas na pag-angil sa unahan at napahigpit ang kapit ni Joy sa braso ko. Sa tingin mo ba, hindi na tayo mahuhuli rito, Carlos? Ay, Diyos ko, ayoko bang mabatay? Kumalma ka, mahal. Okay? Huwag ka lang maingay. Oo, Diyos ko, ayun siya. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa asawa ko! Ilang sandali pa, nawala ang pagaspas ng pakpak malapit sa amin. Pero hindi pa rin ako nagpakampante noon, Sir Jag. Hindi kami lumabas sa pinagtataguan namin noon. At tama nga ako dahil mula sa likuran namin ay bumungad si Mang Delphine at tinangay si Joy. Lumipad siya palayo habang si Joy ay nagpupumiglas at sumisigaw. Hindi ko naman siya basta-basta mababaril dahil baka matamaan ko pa si Joy. Mabilis naman akong tumakbo at sinundan sila. Carlos, tulungan mo ako! Hindi ka na matutulungan pa! Ikaw ang kabayaran ng kasalanan niya! Walang yakang halimaw ka! Bitawan mo si Joy!
Kasalanan ng asawa mo kung bakit siya namatay! Hindi ako! Saksihan mo rin ang kamatayan ng asawa mo! Hindi! Humanda kang alimaw ka! Mabilis siyang lumipad pabalik sa bahay kubo. Wala akong magawa kundi sundan ang aswang na tumangay sa asawa ko. Hanggang sa bigla na lang sumulpot si Mang Doming na kalahati rin ng katawan at inatake niya ako. Nakakatakot ang kanyang itsura, katulad kina Mang Delfin at Aling Sonia. Pero hindi ako nagpatinag sa kanya. Agad ko siyang pinaputukan ng baril. Walang iya ka! Niloko mo kami! Ito bang sayo! Kumobong bata! Akala mo ba matatamaan mo ko sa bilis ko? Putya! Ano? Wala ka na bang bala? Ako naman! Tara na bata! Dadalhin kita sa paraiso! Tuluyan na nga akong nawala ng malay matapos akong matamaan ng kanyang pakpak. Hanggang sa nagising na lang ako na nakatali na ang mga kamay ko at nakita ko si Joy na umiiyak at nagpupumiglas. Pakawalan niyo kami rito! Mga walang hiya kayo! Wala kayong puso! Mahal, nasan tayo? Narito tayo sa kwarto ng mag-asawang aswang. Si Delphine at si Domi ang nagkulong sa atin dito. Mga demonyo talaga sila. Kailangan nating makawala rito. Aba, gising na pala kayo. Kumain muna kayo para mataba kayo mamayang gabi. Dapat pagsapit ng alas 12, malulusog ang katawan ninyo. Heto, kinataang kulay at adobong manok. Magpakabusog kayo. Sa tingin mo ba kakainin namin yan? Isaksak mo yan sa baga mo, halimaw! Paano naman kami kakain kung nakatali kami? Hindi ko kayo pwedeng kalagan. Tatakas lang kayo. Paano naman kami makakatakas? Nakabantay sarado nga kayo sa amin. Tumahimik ka. Huwag mong bilugin ang utak ko. Hindi ako katulad mo. Ikaw ang mambibilog ng utak, hindi ako. Aba, sumasagot ka pa talaga. Pakawalan niyo kami rito! Kita ko ang galit kay Joy noon, habang ako naman ay unti-unting niluluwagan ng mga tali sa kamay gamit ang itinuro ni Tatay Oscar sa akin. Tinuruan niya kasi ako sa mga ganitong bagay, pati na rin ang paggamit ng baril noong pulis pa lang siya para raw maprotektahan ko ang asawa ko. At dumating na nga ako sa sitwasyong ito. Wala na akong baril noon, kaya pasimple kong inilibot ang tingin sa buong silid. Wala naman akong nakitang pamalong kahoy, kaya nahirapan ako mag-isip kung ano ang dapat gawin at kung anong gagamitin kong panlaban. Ilang sandali pa, tanging kuliglig na lang ang naririnig namin sa labas. Pinakaramdaman ko ang buong paligid. Wala na ang mga yabag sa labas at ang tunog ng mga kutsara at tinidor. Sobrang tahimik, kaya huminga na lang ako ng malalim bago ko tuluyang kinalagan ang sarili ko sa pagkakatali. Paano Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig lang tayo. Tatakas tayo rito. Sige, pero paano mo nga nagawa? Hindi ba tinuruan ako ng tatay mo sa mga natutunan niya noong training niya? Kasama na ito sa mga itinuro niya. Savior talaga si tatay. Buti na lang talaga. Nang makawala si Joy sa pagkakatali, agad niya akong niyakap ng mahigpit. Hindi ko naman mapigil ang mapaiyak noon sa tuwa. Pero hindi ko na rin inaksaya pa ang pagkakataon. Pinakiramdaman ko muna ang paligid bago ko binuksan ang bintana at doon nga, pagkatalon namin sa labas, mabilis kaming tumakbo hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng pintuan sa kubo
at doon sumigaw si Mang Domeng. Nakatakas ang mga biyag, Delphine! Bilisan pa natin ang pagtakbo! Dali! Kailangan natin makabalik sa Alahao Resort. Dito tayo dumaan. Pucha! Bilisan pa natin! Diyos ko, huwag niyo po kaming pabayaan. Bago pa kami maabutan ng 2 manananggal na aswang, nakapasok na kami sa kwarto namin at pinagsarahan namin sila ng pinto. May nakita naman akong fire extinguisher sa gilid. Kinuha ko yun at itinutok sa may pintuan. Buti na lang gawa sa matigas na kahoy ang pinto kaya hindi nila ito nababasag at wala din yung bintana kaya sobra din ang init. Buksan ninyo ito, mga angal! Hindi ninyo kami matatakasan. Hindi kayo makakawala sa amin! Gusto niyo ba talagang buksan ko ang pinto? Nagpapatawa ka yata, bata. Kung ayaw mong maubos ang pasensya ko, buksan mo ang pinto. Mahal, pagbilang ko ng 3, lumabas ka agad ha? Tumakbo ka palabas. Pero paano ka? Ako nang bahala. Sige na, makinig ka. May plano ako. Pero hindi ko kayang iwan ka. Hindi kita iiwan. Hindi mangyayari yan. May ikukulong lang ako. Pangako, magiging ligtas ako. Sige. Ano ba? Buksan niyo ito. Nauubos na ang pasensya ko sa inyo. Kumalma ka! Eto na! 1, 2, 3! Ngayon na, Joy! Sige, lapit pa! Walang iya! Wala akong makita! Naisan tayo, Domeng! Pagkalabas ko noon, agad kong isinara ang pinto at mabuti na lang may kandadong nakakabit kaya hindi na ako nahirapan. Kung tuso sila, mas tuso ako sa kanila sa mga sandaling yon. Narinig ko naman ang malakas na kalabog sa pintuan na sinusubukan nilang sirain habang ako naman ay napayakap ng mahigpit sa aking asawa. Hayaan mo silang masunog dyan! Masisikatan na ng araw ang kalahati ng katawan nila kaya hindi na sila makakabalik pa. Mamamatay sila! Huwag ninyo itong gawin sa amin! Pakawalin ninyo kami! Maawa kayo! Bakit? Naawa ba kayo sa amin? Magdusa kayo at mamatay! Tara na, mahal. Iwan natin sila rito. Hindi! Agad kaming naglakad papunta sa naiwan naming kotse malapit sa bukana ng baryo. Ang baryong wala man lang katao-tao. Ang akala ko pa noon ay normal lang, pero nagkamali pala ako. Kaya agad naman kaming sumakay sa kotse naming yun. Ligtas na tayo, mahal. Wala ka nang dapat na ikatakot pa. Grabe, mahal. Hindi ko akalaing mabubuhay pa tayo. Salamat sa Diyos. Patawarin mo ako, mahal. Kasalanan kong lahat ng ito. Kung hindi lang sana kita dinala rito. Kung hindi ko lang naisip ang ideyang ito. Hindi na sana nalagay sa panganib ang buhay mo. Patawarin mo ako. Ano ka ba, mahal? May kasalanan din naman ako. Nagkulang ako bilang asawa mo. Hindi ka nagkulang, mahal. Hindi lang ako nakontento sa kung anong kaya mong ibigay sa akin. Masyado akong naging makasarili. Hindi, Carlos. Deserve mong mahalin sa paraang gusto mo. Nung araw na pinakasalan kita, doon nagsimula ang responsibilidad ko bilang asawa. Pero hindi ko yun nagampanan. Kaya simula ngayon, babawi ako sa'yo. Mahal, ayokong huminto ka sa pangarap mo dahil sa akin. Mahal, bahagi ka ng pangarap ko. Huwag mong isipin na sagabal ka, okay? Salamat, mahal. Bigyan mo na ako ng 1 taon sa Saudi. Pagkatapos nun, uuwi na tayo sa Pilipinas. Pangako yan. Talaga? Oo. Tama naman ang sinabi mo. Mas mabuti magnegosyo na lang tayo ron. Hindi na tayo bumabata, mahal. Gusto ko na rin bumuo ng pamilya kasama ka. 1 taon na lang din. Matatapos na sa kolehiyo ang kapatid ko. Ayoko na kasing obligahin pa si tatay sa gastos na Ryan.
Kasi sapat lang ang pension niya sa maintenance nilang gamot ni nanay at pagkain. Kaya nga ako pa rin na sumasagot sa bills nila, hindi ba? Naiintindihan ko, mahal. Plano ko din na hindi na mag-renew pa ng kontrata. Matatapos na rin ang kontrata ko sa susunod na 3 buwan. Mas mabuti sigurong simulan ko ng pagninegosyo para pag uwi mo. Stable na, hindi ba? Wala ka nang dapat alalahanin pa. Tutal, malaki na rin naman ang ipon ko. Makakatanggap din ako ng end of service benefit. Sige mahal, mas okay yan. Basta 1 taon lang ha. Hindi ako sanay na LDR tayo, mahal eh. Oo nga, pangako yan. 1 taon lang ang re-renew ko. Pagkatapos, tatapusin ko na lang ang kontrata ko, mahal. Mahal na mahal kita, Joy. Ay, Diyos ko! Inaatake tayo ng uwak. Saan ang galing ang ibong yan? Meron talagang ganyang ibon sa mga lugar na ganito. Pero hindi ko alam kung bakit niya tayo inaatake. Lintik na yan. Kung hindi aso uwak, wala na bang katapusan to? Bilisan mo pa ang pagmamaneho, mahal. Aalis din yan. Mabilis kong pinaharurot ang kotse at naaalog kami sa lubak-lubak na daan. Pero hindi ko na inintindi yun dahil mas mahalaga sa akin na makalabas kami sa lugar na yon. Hanggang sa inabot nga kami ng 1 oras bago nakalabas sa bayan. Sa wakas, ligtas na tayo, mahal. Ayoko na talagang bumalik sa lugar na yun. Diyos ko, sa tingin mo ba, patay na ang mga aswang na yun? Oo, mahal. Sigurado yon. Sa pagkakaalam ko sa mga napapanood ko dati sa pelikula, kapag hindi nakabalik ang manananggal sa kalahati nitong katawan pag sikat ng araw, mamamatay ito at masusunog ang katawan niya. Dapat lang sa kanila yon. Grabe ang pahirap na ibinigay nila sa atin. Naging dilobyo pa tuloy ang honeymoon natin. Nakapagtataka lang kung bakit nirekomenda yun ni Eric sa akin. Hindi ba niya alam ang tungkol sa mga limaw doon? Hindi ko rin alam. Hindi ba nakita niya lang yun online? Ang galing talaga ng aswang na yun. Paano kung may iba pa pala silang naging biktima dati? Kailangang malaman ni Eric ito. Kailangan naming mag-usap pagbalik ko sa Saudi. 2 oras din ang biyahe namin pauwi hanggang sa makarating kami sa bahay ni na Joy. Pagbukas pa lang ng gate, sobrang nagulat si Tatay Oscar at Nanay Salve sa aming itsura. Pagod na pagod, gusot ang damit at madungis. Wala rin kaming dalang mga maleta dahil naiwan namin ang lahat doon sa loob ng kwarto kung saan kami ikinulong ng mga aswang. Diyos ko, ano bang nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura nyo? Para kayong galing sa trahedya. Ano bang nangyari? Pumasok muna kayo mga anak. Tay, Nay, mahabang kwento po. Muntik na po kaming mapahamak. Sinasabi ko na nga ba? Masama ang kutob ko. Kaya pala hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Nagkatinginan kami ni Joy. Pareho kaming hindi alam kung paano sisimula ng lahat ng nangyari. Ang aso, ang mga aswang, ang uwak, at ang takot na halos hindi namin maipaliwanag. Tinawagan ko pa kayo kaso hindi naman kayo makontak. Wala pong signal doon, Nay. Mabuti pa, mag-almusal muna kayo. Tsaka nyo na ikwento sa amin ang nangyari. Halatang gutom at pagod kayo. Sige po. Umupo na kami noon sa pagkainan at nagsimulang kumain. May pandesal at itlog na nakahanda sa mesa at kumakalam na talaga ang sikmura ko sa gutom. Halata ring ganoon si Joy na sunod-sunod ang pagsubo ng pandesal sa kanyang bibig. Ikikwento nyo na ba sa amin kung anong nangyari, Carlos? Habang papunta po kami sa baryo, inatake po kami ng malaking aso. Akala namin ligtas na kami nang makapasok kami sa resort. Pero nagkamali po pala kami. Nandun pala ang peligrong naghihintay sa amin. Ang mga aswang. Ang caretaker din ng resort na yon ay isang aswang. Sa sobrang init nun, nakumbinsi niya kaming maligo sa sapa. At sa lamig ng tubig,
Hindi na namin napansin na palubog ng araw. Hindi na rin kami binalikan ng caretaker. At pagkatapos, ano nangyari, iho? Hanggang sa pag-uwi namin, inatake kami ng asong Rottweiler. Buti na lang may baril akong dala at pinagbabaril ko ang asong yon hanggang sa nawala. Pero habang naglalakad kami pa uwi, may isang matandang babaeng humingi ng tulong sa amin. Duguan. May kagat. Kaya naawa kami at hinatid namin sa bahay nila. Ang hindi namin alam, aswang pala sila ng asawa niya at nakaplano na ang lahat. Niloko po nila kami dahil kami pala ang kakainin nila sa kabilugan ng buwan. Buti na lang naisa namin sila at nakulong sa bitag na ginawa ko. At ngayon, sigurado akong patay na sila. Sinusunog na ang katawan nila sa impyerno. Totoo pala talaga ang mga aswang. Tama nga si inay noon. Aswang ang pumatay kay Itay. Totoo ngang aswang. Diyos ko, mga hayop sila. Iho, ano bang itsura nila? May malalaking pakpak, mahahabang pangil, nahahati ang katawan at mapupula ang mga mata. Teka, yan ba ang tinatawag na manananggal? Opo, Tay Oscar. Ang totoo niyan, hindi talaga ako naniniwala noon pa man sa aswang. Pero sa ikunento mo, iho, at sa itsura ninyo ngayon, wala bang hindi kayo nagsasabi ng totoo? Salamat naman sa Diyos at nakauwi pa rin kayo ng ligtas, mga anak. Oo nga po, Nay. Salamat talaga sa Diyos. Dahil kahit nagkamali kami ng desisyon, lalo na ako, sa pagpili ng lugar na yon ay hindi niya pa rin kami pinabayaan. Ayos lang ba kayo? Wala ba kayong seryosong sugat? Wala naman po, Nay. Ikaw, mahal, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Sobrang napagod lang talaga ako. Mabuti pa. Magpahinga na muna kayo. Nagpa siya kaming sundin ang payo ni Nanay Salve. Tahimik kaming umakyat sa kwarto, dala ang bigat ng mga nangyari. Pagpasok pa lang, agad kaming humiga ni Joy. Hindi na namin kailangang magsalita. Mahigpit kaming nagyakapan na para pang doon lang namin tunay na naramdaman na ligtas kami. Unti-unti akong napaiyak. Hindi ko na napigilan. Lahat ng takot, pagod at kaba na pilit kong kinimkim ay sabay-sabay na kumawala. Tapos na. Ligtas na tayo. Oo. Hindi na nila tayo maaabot. Ang dami kong natutunan sa nangyari, mahal. Ako rin, mahal ko. Natutunan ko maging kontento sa kung ano lang ang kaya mong ibigay. Sa paglipas ng mga araw, pilit naming kinalimutan ang bangungot na yon. Hindi man tuluyang nabura sa isip namin, natutunan naming maging masaya muli. Sinulit namin ang mga natitirang araw kasama ang mga magulang ni Joy. Kumain ng sabay-sabay, nagkwentuhan at pinilit ibalik ang normal na takbo ng buhay. Wala noon ang kapatid ni Joy dahil nagrerenta siya ng dorm malapit sa eskwelahan. Abala raw sa pag-aaral, kaya hindi na namin siya nakasama noon dahil may kalayuan din yon. Bago pa kami tuluyang bumalik sa Saudi, nagpasya rin akong bisitahin ng sarili kong mga kapatid. Hindi ko man ikinuwento ang buong pangyayari, sapat na sa akin na makita nila akong ligtas. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ako mapakali. Isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Pagbalik namin sa Saudi, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad kong pinuntahan ang katrabaho kong si Eric. Sino yan? Ako to, si Carlos, pare. Oh, pare. Nakauwi na pala kayo. Kailangan nating mag-usap. Ang seryoso mo naman, pre. Tungkol saan ba yan? Bakit mo kami inirekomenda dun sa resort na yon? May alam ka ba, ha? Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung anong lugar yon? Pinakita lang yan sa akin ang nakachat ko online. Maganda raw dun, tahimik.
Perfect for vacation. Vacation? Muntik na nga kaming mamatay doon. Ano? Anong nangyari? Doon ko ikinuwento kay Eric ang lahat at labis naman siyang nagulat. Ang sabi pa niya, mabait daw yun at tourist guide daw sa Pilipinas na nakilala niya online. Kinuha niya ang phone niya at tiningnan ito. Pero hindi niya mahanap ang profile. Doon namin nakumpirmang scam pala yun. Humingi naman siya ng tawad sa akin at pinatawad ko naman siya. May kasalanan din naman ako dahil ako ang nagdesisyon ng basta-basta na doon kami mag-honeymoon sa resort na iyon. At ang pangyayaring iyon ang nagsilbing aral sa akin hanggang ngayon. Sa ngayon, masaya na kami ng asawa ko sa binuo naming pamilya. Naranasan ko na ring maging ama at napakasarap pala sa pakiramdam, Sir Jag. Lagi na rin kami magkasama ng misis ko sa pagpapatakbo ng aming negosyo mula nang makauwi siya galing Saudi ilang taon na ang lumipas. Sa ngayon, masasabi kong walang kupas at walang panlalamig ang pagmamahal namin sa isa't isa at kontento na ako sa binuo naming pamilya. Muli, ako po si Carlos at dito na nagtatapos ang aking kwento. Sa buhay, hindi lahat ng solusyon na naiisip natin ay tama at makabubuti lalo na kung napapangunahan tayo ng emosyon. Tulad sa isang relasyon, may mga pagkakataon na dahil sa matinding pagnanais nating ayusin ito, nakakagawa tayo ng desisyon na hindi natin lubos na napag-isipan at doon nagsisimula ang mas malalim na problema. Kaya mahalaga na sa tuwing tayo ay may pinagdadaanan, lalo na sa loob ng relasyon, huwag tayong padalos-dalos. Ang pag-uusap, pag-unawa at paghingi ng tamang gabay ay mas mahalaga kaysa sa mga desisyong ginagawa sa ilalim ng emosyon. At higit sa lahat, sa panahon ngayon na laganap ang panlilinlang o tinatawag na scam, lalo na sa online, matuto tayong maging mapanuri. Hindi lahat ng nakakausap natin ay may mabuting intensyon at hindi lahat ng magagandang alok ay totoo. Kaya sa ating mga mahal na tagapakinig, alalahanin natin na ang bawat desisyon ay may kaakibat na responsibilidad. Sa uli, ang tunay na aral ay ang pag-iingat, pag-iisip bago kumilos at pagpili ng tamang desisyon. Muli, ito po si Sir Jag na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at tayo makinig muli sa susunod pang mga kwento ng Kwentong Takip Silim.